Ibang video to, oh. News in the flood control scandal. For the first time, we're hearing from the camp of resigned party list lawmaker Zaldi Co. His lawyer faced the media today. Diba mo ang tagal hinahagilap, ang tagal hinihintay. Ito pong si Zaldi Co na magpaliwanag, tapos ngayon lang po tapos ito yung lawyer niya po. Nagpapagamot. Grabe, anong gamutan yan? Kung gamutan lang mga boss, sipa mo sir, bakit hindi kayang magpaliwanag ni Zaldi Co ng by himself po? No? Sinasabi naman nila, nako, meron kasing mga death threat sa buhay ni Zaldi Co kaya hindi lumulutang. Eh di wag kang umuwi ng Pilipinas, gawin mo kagaya nung ginagawa ko, naka-live. Oh. Naka-live, 'di ba? Na ipapaliwanag mo ngayon lahat-lahat. Oh. Okay. Says the former congressman is not in hiding but is abroad for medical reasons. Hindi nagtatago Pero meron sa kanyang mga pinapasagot, ayaw sumagot. Let's go to Hannah T for the latest on this story. Hannah, I'm sure members of the press had a lot of questions for Zaldi Co's lawyer. So again, he said Co is not avoiding the investigation on the flood control corruption scandal. Yes, actually the press... Hindi naman daw ina-avoid o hindi nagtatago. May bago na palang salita sa bring him home. Makitype nga ulit, sabi Ming Hing Hong. Akala ko nga akala ko taga Hong Kong itong si Ginger Cat eh. Sir, we had to stay there for more than an hour because a lot of us had questions for the legal counsel of Representative Zaldi Co. And that's right, Attorney Ruido Rondain said Co is not running away, and he stressed that the former Ako Bicol party list representative left the country for medical reasons even before. Papagamot naman daw. Ang tagal na nagpapagamot si Zaldi Co. Mukhang hindi nagagaling. Sa tagal na ng pagpapagamot, mukhang hindi nagagaling mga kababayan. The flood control investigation began. Rondain said he last heard Co was in Boston for medical treatment, though he refused. Nasa Boston. Alam niyo po, sikat yung Boston Marathon. Bilang isang ako nagmamarathon ako, yung mga 21K, no? Mga 10K, lagi tayong dyan sikat na sikat po ang Boston sa marathon ho. Naisingit ko lang. Disclose or ask his client's current location, saying it may not be relevant to his defense, but he won't be home anytime soon, as Rondain revealed that Co has been receiving serious death threats, adding that the former lawmaker is really afraid to come. Sandali lang ho kapag may mga ipinapatawag, kapag may mga iniimbestigahan at yung mga talagang nagtatago na ganyan ang sinasabi nila lagi hindi po makakauwi o hindi makakalantad kasi may mga death threat. Parang parang sanay na sanay kayo doon sa mga ganyan linyahan na mga dahilan. May death threat kaya hindi makauwi. Si Tebes, yan din ang sinabi. Mga bossing, di ba? May death threat daw kaya hindi lumalantad, kaya nagtatago. Si Kibuloy, ganyan din. Sino pa? Marami ho, mga kababayan. Come out and he faces risks of vigilante violence here in the country from those outraged by the alleged corruption in the flood control projects. The lawyer... Taong bayan yung nagpapauwi kay Zaldi Co. Taong bayan yung nagsasabi. No? Tingin nyo, sino? Kung sakali na merong magbabanta sa buhay nitong si Zaldi Co, sino sa tingin ninyo? Mga bossing. No? Kasi ang nagparatang dyan si Gutesa, sila Gutesa. Di ba? Hindi kaya sa kampo din nila Gutesa? Pwede? Also denied claims that Co received bags of cash from a former security escort who is surprise witness Orly Gutesa, calling such stories gossip and speculation. He insists that there's no proof that any delivery of money ever happened after Gutesa said he personally made supposed cash deliveries in Co's house and to former Speaker Martin Romualdez. Rondain further said Co will not file a counter affidavit. Bakit hindi magpa-file ng laban doon kaila
Baka hindi kayang ipaliwanag. For the Office of the Ombudsman, believing that the anti-graft body has already prejudged the case involving his client's alleged role in anomalous flood control projects. So magtatago na lang habang buhay. Yan yung tingin ninyo. Sa tingin ninyo, mga bossing, lulutang pa si Zaldico? O habang buhay ng may sakit? Sasabihin nila, may sakit, kaya hindi makalutang. Mary Joy Morante, dagdag bobo sa Senado pag tumakbo ka pa. Anjo Elian, naku po. Unitives lang ang pwedeng tumegi kay Zaldico. Marami kasing sabit. Mai? Hannah, do we have any answers as to what kind of medical reasons was cited by Zaldico's lawyer? My Rondain said Ko has a heart condition, but he did not specifically say kung ano yun, no? Pero as early as February daw ay nag-undergo na ng medical condition itong si Zaldico sa US. And then we asked kung kailan niya huling nakausap itong si Zaldico. Sabi Kahapon. Oh. Pero hindi alam daw kung saan yung mismong lugar. niya last night giving instructions, nagbibigay daw ng instructions sa kanya si Zaldico. Pero we asked kung anong Sandali. No? We asked kung anong country si Zaldico, sinabi nung lawyer sa Boston, tapos ngayon, eto, tinanong niya naman nila, di ba yung umpisang balita sa Boston, sinabi sa Boston daw. Tapos ngayon, kung nasa ang country naman si Zaldico, hindi naman daw alam. country ba saan naka-reside ngayon si Ko, sabi niya, hindi niya na rin tinanong kung nasaan nga itong yung Pwede ba yun? Pwede bang hindi itanong yun, mga bossing? Bago tayo mag-umpisa ng ako magiging lawyer mo at ikaw ang pagtatanggol ko. Hindi tatanungin kung nasan siya. former lawmaker. But sometime October and September ay nagkaroon nga ng huling medical treatment itong si Ko. Mai? So, did any of you ask sino ang kasama ni Zaldico, sino sa mga pamilya niya? And also, who among his aides are with him? We asked kung meron siyang family members na kasama. Sabi naman ni Rondain meron. Pero hindi na dinisclose kung sino-sino yung relatives. And also, sinabi niya na meron din dito sa country, dito sa Pilipinas. On the part of the aides of Zaldico, Sabi ni Ben Gay, di ba sa USA pwede i-track yung calls, yung ginagawa sa 911? Miski siya naman, di ba? Sabi ni Ma'am Lucy Sia, may napanood akong video si Zaldico ng isang netizen doon sa ibang bansa, naglalakad tapos tinatakpan yung CP na camera. Mga AI ho yun, madam. No, mga AI po yung mga yon, yung mga video na yon. Nakikita ko din po yun eh. yan yung si John Paul Estrada and Mark Tiksay, who I believe ay nag-surface yung names doon sa Senate Blue Ribbon hearing na di umano ay nag-handle or nag-assist doon sa cash deliveries na kinlaim nga ni Guteza doon sa house ni Zaldico. Sinabi ni lawyer Rondain na hindi na raw part nitong team ni Zaldico itong dalawa as of relevant time. He did not disclose kung kasama niya doon sa kung nasaan ngayon si Zaldico, pero ayaw na lang lumabas siya magpaliwanag, ano? Ay hindi, may death threat nga daw ho. Yun yung sabi nila, mga kababayan. May death threat si Zaldico kaya hindi lumulutang, kaya hindi umuwi ng Pilipinas. Pag humupa na lang daw po sa kauuwi ng Pilipinas. Victoria Laungayan, good morning, watching from Chicago, USA. Uy, napasyal ako dyan ha. Diyan sa Dabin, nakita ko yung Dabin, no? Ang laki, para home beans, mga kababayan. Kita mo yung sarili mo pag tumingala ka doon. No? Maganda din ho ang Chicago, mga bossing. Kaya lang, ang daming ego eh. Di ba? Lalo na sa labasan ng mga liquor store, ang daming mga ego ho, mga kababayan. nagkaroon kasi ng information kahapon na posibleng kasama nga itong dalawang aides, pero hindi direkta itong nasagot ni Rondain kanina.
Hindi, kasi nakapokus lang siya doon kay Saldico eh. Mai? All right, Hannah, the big question, if he is not in hiding, does Zaldico have any intention to attend the Blue Ribbon probe or even the ICI investigation? Actually, that's the one of the first questions kanina dun sa press conference, kung meron ba siyang Dali, sabi ni Joel ng Cereza Force, kahit saan, daming egoy, Boss Ninong. Madaming egoy dyan sa Pilipinas. Kaunti lang nakikita ko dyan. Doon talaga, halos kada makasalubong mo, mga egoy. intention to even appear kahit nga Zoom. Kahit kaming reporters, we even asked Lawyer Rondain to request ko na kahit via Zoom man lang makapag press conference para nga malinaw yung side. Oo, di ba? Para yung sinasabi nila na merong banta sa buhay ni Saldico, maiwasan. O Zoom, magpaliwanag ka, Zoom, o kung saan man, gumawa ka ng video, iharap mo yung camera, itutok mo yung camera sa mukha mo, o paliwanag mo, di ba? Niya. And also kahit sa Blue Ribbon, mag-request kung sakali, pwede bang via Zoom since meron nga siyang medical condition. Sabi ni Rondain, hindi pupunta, hindi sisipot itong siko, even via Zoom. And he will address this, itong mga akusasyon sa proper forum. At tinanong din kasi natin yung Wala talagang planong lumitaw o lumabas ngayon, no? existing na complaint sa kanya before the ombudsman, which is in relation to the anomalous flood control project in Nauhan Oriental, Mindoro, linking yung kanyang pangalan doon sa isang At yung Sunwest. more than 200 million peso project. Sinabi ni Rondain na they don't intend to file a counter affidavit also dahil hanggat hearsay or he said, she said, umano, yung mga nangyayari pati sa Senate Blue Ribbon probe, hindi intensyon ni Con na sumipot. May? So ano itong proper forum na sinasabi nila? Sabi ni Rondain, hanggat hindi umakyat ito sa Sandigan Bayan, may doon lang sila saka mag-file ng counter affidavit. So I'm guessing kapag umakyat na ito sa Sandigan Bayan, itong complaints before against ko, doon sila haharap. And Yun pala, gusto nila umabot ng Sandigan Bayan. Anyway, mga boss chief, sir, araw-araw po namin kayo, ha. Ako araw-araw na alas 9 po ng gabi dito sa Birahan PH, no. Pagkatapos po natin mag-live doon sa Mark Ramos channel, direkta na po tayo dito sa Birahan PH. Mamaya po, antayin nyo alas 12 ng hating gabi, alas 10, alas 10:21, alas 9:21 na. Anong oras na ba dyan? Alas 10:21 na dyan sa Pilipinas. Susunod po si Banat Boy, aka Mayor Bico. Mayor Bico lang, walang